naman kasi. Ang dami mong anak, Bobet. Maliit lang naman ang sahod mo. Walang trabaho yung asawa mo. Tapos, gawa kayo ng gawa ng bata. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Isang masamang ugali ang panlalait sa kapwa. Subalit marami pa rin ang ito'y ginagawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Adeling sa ating dulang sa kanyang panahon. Ito magiging tulugan mo, Miriam, ha? Ayusin mo na yung mga gamit mo para makapagsimula ka na magtrabaho. Opo, Aling Adeling. Ma'am Adeling! Ah. Yon ang gusto ko itawag mo sa akin mula ngayon. Dahil hindi nyo lang ako basta kalugar ngayon. Katulong na kita. Naintindihan mo ba? Opo, ma'am. Gusto ko nga palang malaman mo, ha? Na ayaw ko sa tamad na katulong. Hindi po ako tamad. Dapat lang! Kailangan masulit yung pasasahod ko sa iyo. At saka isa pa, ayoko rin na sasabay ka sa amin sa pagkain. At iba rin ang pagkain mo sa pagkain namin. At isang beses sa isang buwan lang ang day off mo. Anong iniisip mo, Myla? Naaawa po ako sa bago nating katulong, Daddy. Kaumpisa pa lang dito eh. Pinakitaan ka agad ni Mami ng masamang ugali. Di ka na nasanay sa mami mo. Kaya tuloy walang magtagal na katulong sa atin eh. Dahil sa ugali ni Mami. Ewan ko nga ba. Mula nang umasenso tayo, nagbago rin ang ugali ng mami mo. Naging matapobre siya na dapat hindi ganon. Dahil dati rin siyang galing sa hirap. Eh kung sabihan niyo po kaya siya, baka sakaling makinig sa inyo, Daddy. Lagi kong ginagawa yon, anak. Pero nagiging ugat lang yon ng pag-aaway namin. Ano ba, Miriam? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakapaglalaba? Pasensya na po, ma'am. Inuna ko po kasing linisin itong buong bahay para po maayos na pagdating ng mga bisita niyo. Ang sabihin mo talaga makupad ka. Tulad ka rin ng ibang naging katulong namin. Makukupad kumilos, mga tanga. Walang diskarte sa buhay. Sakit niyo naman po magsalita. O ano ngayon, kung masakit ako magsalita? Ano? Lalabang ka sa akin, ha? Hindi naman po sa ganun. Ginagawa ko naman po lahat ng gusto niyo, ma'am. Ba't sumasagot ka? Aray ko po. Sumasagot ka pa? Ha? Busing ko yung buhok mo, eh. Ikaw, ha? Wala kang karapatang sagot-sagutin ako. Katulong ka lang dito. Naintindihan mo? Kayo po pala, Ma'am Myla. May uutos po kayo. Wala, Miriam. Nakita't narinig ko ang lahat ng ginawa at sinabi sa'yo ni Mami. Kaya to, kailangan kita ng pagkain. Ako, Eto, kunin mo. baka mamaya pati kayo makagalitan ni Ma'am Adeling kapag nalaman ito. Nasa kwarto na siya. Kaya sige na, kainin mo na ito. Tiyak na gutom ka na. Ma'am Myla, maraming salamat po. Mabait kayo ni Sir Alfonso. Pasensya ka na sa mami ko, ha. Ang totoo, hindi rin namin gusto ang mga ginagawa niya. Mukhang nahihirapan ka na. Kinaaling Adeling, alak ka. Ang laki ng ipinayat mo. Mahirap po talaga yung trabaho. Pero, huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman po. Uy, sabi sa akin ng isa nating kapitbahay, nalalakit daw ng katulong yung si Aling Adeling. Oh, O bakit ikaw sinasaktan ka ba niya? po. Ay, hindi po. Hindi naman po. Mas mabait nga lang ho kaysa sa kanya yung
mag-ama niya. Loko, kung hindi lang ako na-disgrasya sa trabaho ko, makakaya lamang kitang papag-aralin, anak eh. At hindi mo kakailanganing mamasukan ng katulong. Huwag po kayong malungkot, titay. Opo. Kaya ko naman po yung trabaho ko. Ay, anak. Tsaka, aalis din naman po ako doon kapag nakaipon na ako ng pang-aral ko. Nakita ko, kinagalitan mo na naman si Miriam. Sinampal mo pa. Ay, nang bagay sa kanya. Hindi naman kasi siya marunong magtanda. Nadiling, Oh, hindi porket tayo ang amo, may karapatan na tayong sakta ng mga katulong natin. Tao rin silang may damdamin. tumigil ka nga dyan, Alfonso. Eh, bakit ba ang hilig mo ipagtanggol ang mga stupid ang katulong na yon, ha? Dahil sumusobra ka na. May kung pagalitan mo sila, hindi mo na iniisip na nakakasakit ka. Sinasaktan mo pa sila ng pisikal. Adiling, baka bumalik sa'yo ang ginagawa mong yan. Abay, matakot ka. Aling Adiling, babayaran ko rin ho pag sahod ko. Kailangan ko lang ho dahil may sakit ang anak ko eh. At kailangan dali namin siya sa doktor. Eh, kung bakit naman kasi ang dami mong anak, Bobet? Liit lang naman ang sahod mo. Wala naman trabaho yung asawa mo. Tapos, gawa kayo ng gawa ng bata. Aling Adiling, Pati tuloy ibang tao, piniperwisyo nyo. sakit niyo naman magsalita. Sana ho kung ayaw niyo magpautang, sabihin niyo na maayos. Mahinahon naman akong nakikiusap sa inyo eh. Eh kung ayaw niyo magpahiram, di wag. Hindi yung ang dami niyo pa sinasabi. Pagpakatari mo, Aling Adiling. May araw ka rin sa akin. Hindi ako makatulog. Para ako nagugutom, ha. Teka nga, punta ako sa kitchen. Gagawa ko ng sandwich. Hindi ko nagigisingin si Miriam para makapagpahinga naman siya. Ngayon lang siya makakatulog ng mahaba-haba dahil wala sina Mami at Daddy. Huwag kang sisigaw. Sino ka? Bakit ka pumasok nito? Pagkakataon ko na makaganti sa mayabang mong ina. Ano? Bitiwan mo ako! Tumahimik ka! Sasaksakin kita nitong hawak kong patalim. Wag! Mahawa ka! Marunong ka pala makiusap, ha? Hindi ka tulad ng nanay mong matara at mayabang. Bitiwan mo ako! Ano ko tanga? Magpapakasawa muna ako sa'yo tapos kukunin ko ang pera at alahas nyo. Wag! Wag! Halika! Wag! Ayoko! Bitiwan mo siya! Ito po! Miriam! Hindi na siya gumagalaw! Napatay mo yata siya! Mami, Daddy, mabuti dumating na kayo. Huwag ka nang umiyak, anak. Nakakulong na ang ulang niyang si Bobet. Ang sabi niya, nagawa lang niya yon dahil sa galit niya sa iyo, Adiling. Dahil sa mga masasakit at sinabi mo sa kanya. Alfonso, kasi naman, Maraming beses na kitang pinaalalahanan. Huwag kang ganoon sa ating kapwa. Tuloy, dahil sa ginawa mo, pati anak natin muntik nang mapahamak. ay, patawarin niyo na sana ako. Mo, Mabuti na lang po. Dumating si Miriam. Iniligtas niya ako, Mami.
Hinampas niya ng tubo yung lalaki may takip sa mukha. Kaya nawala ng malay. Oo nga. Si Miriam na laging sinasaktan at pinagagalitan ng mami mo ang nagligtas sa'yo. Nasaan nga pala siya? Pinauwi ko muna sa kanila para makapagpahinga sa nakakatromang pangyayaring ito. Kumusta ka na? Okay na po, ma'am. Wala na po yung kaba. Salamat naman. Miriam, gusto kong magpasalamat sa pagliligtas mo sa aking anak. Napakabuti mo. Sa kabila ng mga ginawa ko sa iyo, hindi ka gumanti sa aking anak. Amo ko rin po siya. At naawa po ako sa kanya. Isa pa, wala po sa akin yung pagganti. Salamat talaga sa iyo. At sana patawarin mo rin ako sa lahat na masasamang ginawa at sinabi ko sa iyo. Pwede kayang sa amin ka pa rin magtrabaho? Plano ko kasi tulungan kang makapag-aral sa kolehiyo. Ma'am Adeline. Gusto kong ituwid ang mga pagkakamali ko, Miriam. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Di dapat hayaan ng tao na sirain ng salapi ang maganda niyang ugali upang huwag mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Jomel, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Bakit? Ano ba yun? Umiiyak ka pa. Yung kasing pera, nadukot. Ano? Napakatanga mo naman, Lorna! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Sa buhay may asawa, dumarating din ang mga pangyayaring hindi inaasahan. May mga pangyayaring nakagagalit. Ngunit dapat bang masira ang kanilang sinumpaan dahil dito? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Jomel sa ating dulang sa kanyang panahon. 100,000 piso ang laman ng sobrang yan, anak. Yan ang kulang sa bayad ng kumpare ko sa binili niyang kotse mo. Buti ho, nagbayad na sila. Salamat po, tay. Oh, Ngayon, makakapag-down na ako sa coaching gusto kong bilhin. may mo sabihin lahat yan? Pandown mo lang sa kotse? Oo, kulang pa nga ho ito ng konti eh. Pero madali ko nang gawa ng paraan yun. Ay, siya, sige. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Jomel, handa na hapunan. Halika na. Kumain na tayo.
Aalis ka bukas, di ba? Oo, pupuntahan ko si inay, dadalawin ko. Bakit? Ikaw na nga magulog sa bangko ng perang ito. Uy, nakalagay pa sa sobre. Ang kapal nito, ha? 100,000 yan. Ha? Kabuo ang bayad sa kotse ko na binili ng kumpare ni Itay. Akala ko ba ipang-down mo ito sa bibilin mong kotse? Nabili na ng iba. Kaya nga, natismaya ako eh. Ganun ba? Ay, sige. Sasama ko na lang ito sa ipon natin. O, di pa paano yan? Magko-commute ka na. Wala ka na biling kotse. Ano pa nga ba? Hindi bale, siguro next month makakabili na rin ako. Lola? Bakit umiiyak lang ganyan? May nangyari ba sa manugang ko o sa apo ko? Wala po. O bakit ka nga umiiyak ng ganyan? Dalaslas yung bag ko. Nadukutan ako. Ano? Paano nangyari yon? Nakatulog ka ba sa sasakyan? Medyo kasi sumakit yung ulo ko, kaya napaidlip ako. Oh. Ayun, nagulat na lang ako pagbaba ko ng bus. Last na itong bag ko. Ano nakuha sa'yo? Cellphone mo? Isa na nga ako cellphone lang. Kaso hindi yun ang kinuha. Ano nga nakuha? Yung dala ko po sobre. Sobre lang naman pala May lamang 100,000 yun. Ano? Diyos ko naman, anak. Ang laking halaga nun. Bakit naman nagdala ka ng ganong kalaking halaga? Pinuhulog po yun ni Jomel sa bangko. Ay, naku po, Diyos ko. Hindi ko alam ngayon. Paano ko sasabihin ito sa asawa ko? Lorna, mula pa kaninang dumating ako, matamlay ka na. Masama ba pakiramdam mo? Hindi. Alam ko na, may problema. Ganyan ka kapag may problema tayo eh. Sabihan mo, ano ba yun? Jomel, I'm sorry, ha? Hindi ko sinasadya. Bakit? Ano ba yun? Umiiyak ka pa. Kasi, yung Ano? pera, Oh, nadukot. ano? Napakatanga mo naman, Lorna! Sakit mo naman magsalita. Sumisigaw ka pa. Anong gusto mo? Huminahon ako? Pagkatapos ng sinabi mo? Hindi ko nga sinasadya. 100,000 piso yun, Lorna. 100,000. Pinadukot mo lang. Sorry na nga. Napakatanga mo talaga. Makalis na nga. At baka hindi lang sampalang magawa ko sa'yo. Baka mabugbog pa kita. Naku. Talagang dapat ka na magalit sa misis mo, pre. Naku, ang laking halaga, iwilala niya. Paano kung hindi madaling kumita ng pera? Kaya tinawagan kita, pere. Ayaw umuwi. Bisit ako sa kanya. Aba, oo. Gusto ko siyang bubugin eh. Alam mo, yan ang hirap sa mga babae. Yung bang katangahan nila. Oo nga, pare. Diba? Pare, pwede ba akong makitulog sa bahay niyo ngayon? Huwag doon, pre. Wag. Ha? Hindi rin kasi ako uuwi doon ngayon, pre. Pero, may alam akong pwede natin tulugan. Ha? Magiging masaya ka pa, pre. Makakalimutan mo ang nangyari sa'yo. Ha? Buti nagpunta ka rito, Jomel. Dito muna ako sa inyo matutulog tayo. Ano ba itong ginagawa mo? Tumawag si Lorna. 3 araw ka na raw hindi umuwi sa inyo. Hindi mo rin sinasagot ang mga text sa tawag niya. Galit na galit pa rin ako sa kanya. Dahil sa ginawa niya sa pera ko. Nalaman ko na rin lang tungkol doon. Sinabi niya. Nakakagalit nga yun. Pero
Pero hindi mo naman maibabalik ang halagang yon kahit magmarakulyo ka pa. Kalimutan mo na yon. At tanggapin mo na bahagi ng buhay may asawa ang mga ganong pangyayari. Mahirap pong kumita ng pera, tay. Naku. Kaya sisirain mo ang pagsasama niyo. Ganon. Saan ka ba natulog sa loob na 3 araw? Sinamahan po ako ni Nestor na magpalipas ng sama ng loob. Si Nestor? Naku naman, anak. Sana naman huwag kang magpasulsul sa taong yun. Alam mo naman ang ugali niya, di ba? Kaya nagkahiwalay sila mag-asawa eh. Mamaya na tayo umuwi, Jomel. Gusto ko pa dito sa park. Pagod kasi ko, Trixie. Ganon? Dito na lang tayo sa motel. Ha? Para makapag-relax tayo. Ikaw talaga, napakapilya mo. Hindi kapilyan yun. Gusto lang kitang paligayahin. Ang sweet niyo naman. Lorna, Sino ba yung pangit na babaeng yan? Ako ang asawa ng lalaking nililingkis mo. teka, Ha? Lorna, huwag kang mag-skandalo dito. Nakakaya sa mga tao. Huwag ka mag-alala. Hindi ko gagawin yon. Sinundan lang kita para patunayan kong tama ang hinala ko. Lorna, Ito lang sasabihin ko sa'yo, Jomel. Ang kasalanan ko sa'yo, hindi ko sinadya. Pero itong kasalanan mo sa akin, talagang sinadya mo. Lorna, sandali. Hayaan mo na lang Lorna! siya. Ikaw ang tumahimik. Susundan ko ang asawa ko. Pagdating ko po sa bahay, tay, wala nang mag-ina ko. Nag-arsabalutan pala manugang ko. Bakit naman kasi pinagtaksilan mo ang iyong asawa? Huwag mo sabihin hindi mo sila sadya yun. Hindi ako maniniwala. Tay, gusto ko lang naman hong magpalipas ng sama ng loob. Anak, pagganti ang ginawa mo. Sinadya mo siyang saktan. O paano ngayon? Kung tuloy ang mawasak ang inyong tahanan, gusto mo ba yun? Ayoko. Mahal kong mag-ina ko. Sana, bago mo ginawa yon, tinanong mo muna ang sarili mo kung may katapat bang presyo ang pag-ibig mo sa iyong asawa. At kung meron, 100,000 piso lang ba yon? Baka sakaling hindi ka nahulog sa pagkakasala. Balae, maupo kayo. Salamat, balaing atang. Naparito kami nitong anak ko para sana ayusin natin ang problema. Alam mo, Balaing Jose, ayaw ko naman sana magkahiwalay silang dalawa. Kawawa naman ang ating apo kung mangyayari yun. At isa pa, sayang ang 5 taon na pagsasama nila ni Lorna ko. Kaya lang itong si Jomel. Nanay Atang, patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko na pong ginawa ko. Pakiusap po. Tulungan niyo kaming magkaayos ni Lorna. Pwede kaya yun, balae? Pwede bang hayaan natin silang mag-usap? Bakit ka pa naparito? Sana doon ka na lang sa babae mo. Lorna, Wala naman kaming halaga sa'yo. hindi totoo yan. Mahal ko kayo ng anak natin. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako sinaktan? Lorna, patawarin mo ko. Dahil lang sa 100,000 piso.
Dinungisan mo ang sumpaan natin. I'm sorry. Bigyan mo pa sana ako ng pagkakataon. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi na mauulit ang pagtataksil ko. Pagpapatawaran at paglimot sa mapait na nakaraan ang susi upang di mawasak ang isang sambahayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, ang inyong lingkod at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Magkakaibigan tayo, pero ibang paniniwala namin eh. Naglilingkod kami hindi upang sumikat o para mabawi ang anumang hirap. Ginagawa namin ito dahil mahal namin ang aming kapwa at para makalugod din sa Diyos. Wala ka palang kwentang lapitan eh. Tama pala si Arthur. Na-under mo asawa mo. Kaya hindi siya sumama sa amin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami ang nagsasabing dapat magkaisa upang umunlad ang bayan. Subalit sino nga ba ang dapat na unang magkaisa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Florinda sa ating dulang sa kanyang panahon. Okay ba ang dinner natin, Emil? Arthur? Oo, Miguel. Ang dami nga namin nakain ni Arthur. Naku, sigurado mag-iisip na naman ang hindi maganda si Celine kung saan ako naghapunan. Huwag ka na kasi mambabae pa, Arthur. Ay, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin, no? Alam niyo kung mananalo ang partidong itatatag natin, ha? Isa ang maaaring umupo sa Kongreso. At maaari pa maging dalawa yun, o tatlo. Depende sa dami ng botong makukuha natin, ha? Parang maganda yan, Miguel, ah. Magiging kongresista tayo. Oh, talaga maganda. Kaya nga kayong dalawa ni Emil ang una kong niyaya dito. Dahil alam ko na gusto niyo rin ang maglingkod sa bayan. At siyempre, habang nanunungkulan tayo, marami din tayong benepisyo. Aba, siyempre naman, ano? Hindi tayo lugi dito, mga kaibigan. Pero, Miguel, kailangan ng malaking halaga dyan. Oo. Para sa pag-aasikaso ng mga papeles, sa mga dapat bayaran. At natural, siyempre, sa pangangampanya. Pero huwag kayong mag-alala, ha? Mapapawi rin natin yun, ha? Kaya sumama na kayo rito sa partidong itatatag ko! Heto nang hinihingi mong tsaa, Emil. Salamat, Florinda. Next week nga pala, tuloy ng medical mission natin sa bayan ng classmate kong si Gladys. Handa na raw ang lahat doon, sabi niya. Okay, hindi na ako kukuha ng appointment sa araw na yon. Mabalik tayo sa ikinuwento ko sa'yo na alok ni Miguel sa amin. Yung tungkol sa party list, ano palagay mo dun? Alam mo kasi, para sa akin, hindi lang naman sa pamamagitan ng pag-upo sa gobyerno, makapaglilingkod sa bayan. Maaaring gawin yun ng tao sa iba't ibang paraan. Naisip ko rin yan.
Tulad nitong pagsama sa mga medical mission. Isang uri ito ng paglilingkod sa bayan. Tama. Pagtulong at paglilingkod din ang panggagamot natin dito sa murang halaga. Pareho talaga tayo ng iniisip. Mabuti pa sabihin ko na kay Miguel habang maaga na hindi ako makakasama sa partidong gusto niyang itatag. Ano? Hindi ka sasama? Bakit naman? Pinipigilan ka ba ni Florinda? Hindi, Arthur. Nag-usap kami ng maayos. Pinag-isipan namin ang mga bagay-bagay at napagkaisahan namin na huwag na lang sumama. Bakit nga? Dahil nakapaglilingkod naman kami sa pamamagitan ng aming mga pagsama sa mga medical mission at panggagamot sa murang halaga. Tumutulong din kami sa isang grupo na nagbibigay ng free online consultation. Pero, parang Emil, mas maganda kung magiging congressman ka. Yung perang inilalabas natin sa paglilingkod, babalik din sa atin. At may tubo pa. Hindi pala tunay ang paglilingkod na hangad niya. Ano? Arthur, Pahayag ka na. Pasensya na ha. Ha? Pero buo ng pasya namin. Hindi na kami sasama. Sayang naman kung hindi natin makakasama si Emil sa partido. Ayun, malaki may tutulong niya eh. Nanghihinayang din ako eh. Pero, mas nakinig siya sa asawa niya eh. Minsan kasi yung si Emil, Oh. na-under ni Florinda eh. Talaga? O baka naman hindi nyo lang kinausap si Florinda. Hindi ko talaga siya kinausap. Si Emil lang. Ay, okay, sige. Ako kakausap sa kanya. Malay natin. Baka makumbinsi ko siya. Eh, ikaw bahala. Ay, oo nga pala. May pera na akong ibibigay para share ko dito sa partido natin. Oh, good. Good. Oh, mabuti. Nagbenta ako ng lupa, Miguel. Oo. Alam ko naman mababawi ko rin ito eh. Oo. Eh, ayos lang. Kahit gumastos ako. Oh, napasyal ka, Miguel. Oo. May sadya kasi ko. Wala si Emil eh. Kumuha ng gamot na ipamamahagi namin sa medical mission namin. Okay. Pero actually, ikaw talaga sadya ko. Ako? Yes. Bakit? Ano ba may paglilingkod ko? Si Emil kasi, umayaw lang sumama sa partido namin. Nabanggit nga niya sa akin ang tungkol doon. Ganun ba? At napagkaisahan nga namin na wag na rin siyang sumama. Kasi malaking gastos yun eh. Naku, sayang naman, Florinda. Kasi, actually, babalik din sa inyo yun eh. Higit pa roon. Kung magiging matalino lang siya at mahusay dumiskarte. Pero, dahil umurong na siya, naisip ko na, ikaw na lang ang alukin. Ako? Oo. Miguel, hindi ako interesado sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Naku, sayang naman, sayang. Isa ka pa namang mahusay na doktora. Masaya na ako sa paglilingkod na ginagawa ko para sa aking kapwa. Sa pamamagitan ng aking panggagamot. Pero, ayaw mo bang maging sikat? Anong malay mo, baka maging presidente ka rin ng Pilipinas balang araw. Ha? Qualified ka eh. Tulad ng mga unang babaeng naging pangulo natin. Pasensya na. Iba na lang ang alukin mo. Florinda naman, paano namang hindi tayo magkakaibigan eh? Magkakaibigan nga tayo. Pero iba ang paniniwala namin eh. Naglilingkod kami, hindi upang sumikat o para mabawi ang anumang hirap. Ginagawa namin ito dahil mahal namin ang aming kapwa. At para makalugod din sa Diyos. Oh my. Wala ka pang kwentang lapitan eh.
Tama pala si Arthur. Under mo asawa mo, kaya hindi siya sumama sa amin. Anak, napansin ko mula nang umalis yun si Miguel, naging matamlay ka na. Bakit ba? Nasaktan lang po ako sa mga sinabi niya. Ay, bakit? Ano ba sadya ng taong yun? Hinihimok po niya ako na pumalit kay Emil sa partido nila. Ano? Nang hindi ko po siya pagbigyan, nagsalita na siya ng masakit. Hello ko pala siya. Ano ba sinabi niya? Wala raw po akong kwentang lapitan. At under ko raw po si Emil. Makitid pala utak ng taong yun. At hindi rin po siya marunong rumispeto sa paniniwala ng iba. Tama lang talaga na huwag tayong sumama sa kanila. Emil, Ibang motibo ni Miguel sa pagtatayo ng partido. Oo nga. Pansariling kapakanan? sana Emil, huwag mo na siyang harapin tungkol sa sinabi niya sa akin. Baka maging magulo lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatulan. Tama yun. At huwag niyong panghinayangan na nawalan kayo ng ganong klaseng kaibigan. Arthur! Oh, Bakit binenta mo ang lupa nang hindi man lang sinabi sa akin? kailangan ko na kasi ng pera. Kaya minadali ko na. Saka lupa ko naman yun ha. Anong problema? Bakit ka ba ganyan magsalita? Samantalang ako, lagi kitang kinukonsulta sa bawat desisyon ko. Bakit? May babae ka? Tigilan mo na nga yung pagsiselos mo. Wala akong babae. O ganon, saan mo ginamit ang pera? Sa partido namin. Tatakbo kong kongresista ng party list. O ano? Okay ka na? Ano? Umalis sa inyo si Celine? Oo. Nagalit siya sa akin dahil lagi ko raw siya binabaliwala sa mga pagpapasya ko. Arthur, huwag kang magagalit, ano? Tama naman si Celine, eh. Dapat kahit babae siya, isinasaalang-alang mo pa rin siya sa mga gagawin at desisyon mo. Sinubukan naman na ba siyang tawagan? Oo. Ayaw niya ako sagutin. Sige, palipasin mo muna ng ilang araw. Baka lumamig din ang ulo niya. Emil, Hmm. Florinda, hindi lang yun ang problema ko eh. Oh, ano pa? Yung partido namin, hindi na-aprobahan ng COMELEC. Ano? Paano ang perang ibinigay mo kay Miguel? Yun ang talagang problema. Dahil sabi niya, nagastos na raw yun. May makuha man daw ako, malaki na nabawas. Parang iniiwasan na nga rin niya ako eh. Nagsisisi ako, nagpadala ako kay Miguel. Ngayon, pati kami ni Celine, nagka-problema. Tungkol ba kay Arthur? Kaya ka nakipagkita sa akin dito sa restaurant, Florinda? Oo, Celine. Maawa ka na kay Arthur. Patawarin mo na siya. Ang dami niya ng problema ngayon. Mas kailangan ka niya. Mabuti sa kanya yon para matuto siya ng leksyon. Celine, mabawasak ang pamilya ninyo kung gagantihan mo ang asawa mo. Gusto mo bang mangyari yun? Florinda, Oo, nagkamali si Arthur. Pero tayo mga babae, dapat matuto rin tayong umunawa sa ating mga kabiyak. Lalo na sa panahong kailangan nila tayo. Oh, bakit nakangiti ka dyan, mister? Masaya lang ako. Abot-abot kasing pasasalamat sa'yo ni Arthur.
Dahil napagkasundo mo sila ni Celine. Buti nga nakinig siya sa akin eh. Ang swerte ko talaga sa'yo. Hindi ka lang mabuting ilaw ng tahanan. Ilaw ka rin ang puso at isipan ko na gumagabay sa mga pagpapasya ko. Hindi lamang sa pag-upo sa pamahalaan magagawa ang paglilingkod sa bayan. Ito'y maaaring gawin sa maraming kaparaanan, ninuman, saan man at kailanman, sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Pabaya ka kasi. Kaya nagkaganyan ng bata. Ha? Sally, ba't mo ako sinampal? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Ang pagpasok sa buhay may asawa ay maitutulad sa pakikipagdigma. Upang maging matagumpay ay kailangan ng iba yung paghahanda. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Zanny sa ating turang sa kanyang panahon. Ano ba itong maliit na kahong regalo mo sa akin, Senny? Buksan mo na lang para malaman mo. Ikaw talaga, may pa-suspense ka pa eh. Siyempre, para mas maging masaya at memorable ang monthsary natin. Ay, no, mabuksan na nga. Oh, Sin. Senny, ibig man sabihin ito? Oo, Roger. Niyayaya na kitang pakasal. Will you marry me? Siyempre naman, oo. Gusto ko naman talagang pakasalan ka eh. Nahiya nga ako kasi ikaw pang babae ang nag-propose sa akin. Okay lang yon. Makabago ng panahon ngayon. Kaya kahit kami mga babae, maaari na rin kami mag-propose ng kasal sa lalaking mahal namin. Kaya lang, wala pa akong trabaho. Wala rin akong ipon para sa ating pagpapakasal. Hindi problema yon. May ipon naman ako eh. At may stable job. Ang mahalaga, makapagpakasal na tayo. At saka ka nalang humanap ng trabaho pag mag-asawa na tayo. Ano ikaw mo, anak? Ikaw lang ang gagasto sa inyong kasal? Kasi inay, wala pang trabaho si Roger. Kaya ako na muna. Dapat kasi ate, hindi mo muna siya niyayang pakasal. Sana, hinintay mo muna siya makapagtrabaho at makaipon. 33 na ako, Tessie. Konti na lang ang panahon kong magkaanak. Kaya naghahabol na ako. Di lumitaw din ng totoo. Naghahabol ka sa biyahe, kaya kahit hindi pa dapat, ipinilit mo. Hindi mo na naisip na bata na 10 taon sa'yo ang lalaking yon? Ilang buwan ko na po siyang nobyo, Nay. At saka nagmamahala naman kami. Kaya ayoko nang patagalin pa ang pagiging magnobyo namin. Ate, sana lang
Hindi mo pagsisihan ang ginawa mo. Mahal na mahal ko si Roger, Tessie. At hindi ko pagsisisihan ang naging pasya kong pakasal sa kanya. Mabuti naman dumating ka na, anak. O bakit ho, Nay? May problema ba? Aba, ito kasing pamangkin mo, wala nang gatas. Eh, pag nagutom itong mamaya, wala na ako maibibigay. Nasaan po si ate? Ang sabi niya sa akin, pagdating niya kay Jamie dito kanina, kagabihin daw siya. May tutorial daw siya ngayon. Ay, naku, si ate talaga sobrang sipag. Tumatanggap pa ng tutorial job. Hindi na nga siya maganda ugaga sa trabaho niya sa school at sa bahay nila. Pati dito sa pamangkin ko. Kailangan talagang kumita ng gusto ang kapatid mo, Tessie. Dahil hanggang ngayon, abay, gastos pa rin yan lahat sa bahay nila ni Roger. Tapos, gatas pa nitong pamangkin mo. Kahit pala may trabahong lalaking yun, hindi nagbibigay ka ate? Ay naku, sinabi mo. Asa talaga siya sa kinikita ng kapatid mo. Bakit naman kasi? Siya pang pinakasalan ni ate. Napaka-immature at irresponsable. Kawawa lang sa kanyang kapatid ko. Okay ka talaga, Roger. Ang sarap naman ang dala mong alak at pulutan. Mucho ako ngayon, Dave. Bagong sahod. Paano kung maghanap ng kita mo si Zenny? Oh, Kahit maganap yun. Pag sinabi kong ubus na, tatahimik na lang yun. hindi siya magsisisigaw. Talagang hindi. Wow. Matured ang asawa ko. Yung palang advantage kapag matanda sa yung napangasawa mo. May tumatawag sa akin. Oh, Ay, naku. baka Si Jenny. pauwi ka na, pare. Hindi niyo gagawin yun. Sandali sasagutin ko. No, Sunny. O ba't tumawag ka? Si Jamie, mataas ang lagnat. Oh. Ininom ko na siya ng gamot pero hindi pa rin bumababa lagnat niya. O hindi, dalhin mo na sa doktor. Tatawagan mo pa ako dito nariyan ka na nga. Eh, parang hirap din siya huminga eh. Mambihira ka naman. Dalhin mo na sa ospital. Tatawagan mo pa ako wala naman akong pera. Kumilos ka na, sige na. Pag may masamang nangyari dyan, sisisihin kita. Buti naman, narito ka na. Gutom na ako. Wala na pala kahit anong dilatar dito. Hindi mo man lang ba kukumustahin ang anak natin? Bakit nga ba hindi mo siya kasama? Naiyon ba sa ospital? Oo. Dahil sabi ng doktor, may pneumonia siya. Ay, At kailangan makonfine mo na doon. yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Pabaya ka kasi. Kaya nagkaganyan ng bata. Bakit mo ako sinampal? Ang kapal ng mukha mo. Ako pa ang sisisihin mo sa nangyari. Eh ako nga itong puro trabaho. Mabuhay lang tayo. Habang ikaw ano? Buhay binata ka sa piling ng mga barkada mo. Sinusumbatan mo ba ako? Oo! At ngayon ako nagsisisi sa pagpapakasal ko sa'yo! Eh, bakit umarkila ka pa ng sasakyan, anak? Aari naman tayo mag-taxi na lang pauwi sa inyo. Hindi na po kami babalik ni Jamie sa tinitira namin ni Roger, Nay. Sa atin na po kami tutuloy ng apo ninyo. Ha? Ayoko na, Inay. Pagod na po ako sa pagtitiis. Kung ayaw magbago ni Roger para sa amin na pamilya niya, ilalaan ko na lang ang sarili ko para sa aking anak. Alam ba niya itong ginawa mo?
Kakausapin ko po sana siya pag uwi ko kanina. Pero wala siya. Malamang nasa barkada na naman siya. Kaya nag-iwan na lang po ako ng sulat. Talaga, pre? Ilang araw nang wala sa inyo sina Senny? Oo. Oo, Dave. Oo. Hindi na sila umuwi ng bata sa bahay matapos na ilabas na sa ospital ang aming anak. Kaya pala ilang araw ko na napapansin, malungkot ka eh. Parang ayaw mo nang umuwi sa inyo. Eh, talagang ayaw ko na doon, Dave. Dahil naaalala ko lang sila pag naroon ako. Gusto ko, bumalik na lang kay Ita. Ayun, tama yun, pre. Umuwi ka na lang kay Manlando. Wala ka pa problema. Hayaan mo na si Senny. Kusa siyang umalis, hindi kusa rin siyang bumalik. Sure ka na ba dyan sa balak mo, ate? Oo, Tessie. Kailangan kong muling bumangon at magpakatatag. At naniniwala ako na sa gagawin kong ito, mangyayari ang gusto ko. Mamimiss ka namin. Mamimiss ko rin kayo. Hindi bali. 3 years lang naman ako magtatrabaho sa Dubai. Paano nga pala si Roger? Hindi ko alam kung magbabago pa siya at babalikan kami. Ang alam ko lang ngayon, may anak akong kailangan paghandaan ng kinabukasan. Kaya gagawin ko yun. Kahit wala siya. Ipapaalam mo ba sa kanya na mag-a-abroad ka? Hindi siya tumatawag o nagte-text man yan sa akin. Kaya siguro, hindi na kailangan malaman pa niya. Ay, nalulungkot naman ako sa nangyari sa married life mo. Kasalanan ko rin eh. Nagpatalo ako sa damdamin ko. Akala ko dahil 33 na ako at may trabaho na, sapat na yun para mag-asawa. Hindi pala. Nagkamali ako. Ikaw ba, Roger, wala nang balak na balikan ang iyong mag-ina? Tay, kusa siyang umalis. Kaya dapat kusa rin siyang bumalik. Anak, hindi dapat ganyan ang katwiran. Kasal na kayo ni Senny. Ama ka na ng tahanan ngayon. Kaya dapat, mag-matured ka na. Tay, Alam mong kasalanan mo, kaya kanya iniwan. pero man, kinakampihan niyo pa ang babaeng yun eh. Dahil siya lang ang nagpakasakit upang maging matatag ang inyong pamilya. Uy, Simula pa lang siya na nagtatrabaho. nagkatrabaho din naman po ako. Oo. Pero hindi ka nagsikap na tumagal sa mga napasukan mo. Dahil naging kampante ka na may kita sa pagtutuloy ang asawa mo. Nakalimutan mo ngayon tungkulin bilang padre de pamilya. At may anak kayo na kailangang paghandaan ang kinabukasan. Kaya nung magkasakit yung apo ko, nabaon sa utang ang aking manugang. At sa halip na tulungan mo, naroon ka sa iyong barkada. Si Balaing Pining at si Tessie lamang ang umaalalay sa kanya. Eh, kasi naman o, alam kong kaya niya. Mali, anak, mali. Kaya man niya o hindi ang problemang dumarating sa inyo. Dapat ka ring makibahagi sa paglutas noon. Dahil mag-asawa kayo. Nahiyan tuloy. Iniwan ka niya. Napulun eh. At baka kapag hindi ka pa kumilos, habang buhay nang mawala sa'yo ang iyong mag-ina. Ano bang ibig niyo sabihin? Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Kapag nandoon ka na sa Dubai, anak,
Opo, Nay. Hayaan niyo, sisinupin kong kikitain ko doon. Para sa kinabukasan ng aking anak. Nay, kayo nang bahala kay Jamie, ha? Kahit naman hindi mo sabihin, talagang hindi ko naman pababayaan ang aking apo. Sunny, Anak, ang asawa mo, malamang si Balaing Lando nagsabi sa kanya na aalis ka ngayon. Roger, bakit narito ka sa airport? Sunny, patawarin mo ako. Inaamin ko na ang mga pagkukulang ko. Pag-iusap, huwag kang umalis. Huli na, Roger. Nakapirma na ako ng 2 taong kontrata sa Dubai. Magbabago na ako. Pangako yan. Magsisikap na ako sa trabaho at magiging responsableng asawa mo. Huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwan. Patawad. Patawad din, Roger. Naging mapusok ako noon. Niyaya kitang pakasal kahit hindi ka pa handa. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Kahit mali yun, pinilit ko. Kaya ganito kinahinat na natin ngayon. Sunny, magsimula tayong muli. Magiging iba Roger na ako. Pangako yan. Handa naman akong tanggapin kang muli. Pero kailangan sa pagkakataon ito, paghandaan na natin ang muli nating pagsasama. Bata man o matanda ay maaaring makadama ng kapusukan. Kaya iba yung pag-iingat sa pagpapasya ay kailangan upang maiwasan ang pagkawasak ng sambahayan sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hunyo, mag-isip ka nga. Baka kayo naman ang magkasakit dahil sa gagawin mo. Robert, gagawin namin ang kaukulang pag-iingat. Kaya naniniwala ako na hindi mangyayaring inaalala mo. Magaling na naman si Elmo. Doktor ka, Hunyo. Hindi social worker. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sa panahon ng kagipitan, nahahayag ang makabayan. Ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa mamamayan. Mga kaibigan, narito't pakinggan natin ang naging karanasan ni Hunyo sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Makakauwi na rin. Makapagpapahinga sa bahay. Oo nga. Natapos din ang 48 hours duty natin. Alam mo, Hunyo, pagod na ako sa trabaho natin. Hindi na normal ang buhay natin, Nangyari lang naman ito dahil sa pandemic na dumating sa mundo. Tayo kasing higit na kailangan. Dahil tayong gumagamot sa mga nagkaka-COVID. Oo nga Pero sobrang hirap.
Pati pamilya natin, napapabayaan na natin dahil sa trabaho natin. Ang malungkot, ang baba ng sweldo natin dito sa ating bansa. Kung ikukumpara sa mga doktor sa ibang bansa. Malayo naman sila sa kanilang pamilya. Hindi bali, sulit naman ang hirap. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, talagang mag-a-abroad ako eh. Doon ako magtatrabaho. Para maghirapan ako ng todo, malaking aanihin ko. Ikaw talaga, Doc Robert. Sige na, gawin tayo. Sige. Makabunga lang ng pagod dyan sinasabi mo. Lilipas di dyan. Buti po dumating na kayo, Daddy. Oh, bakit, Cherry? May problema ba ang prinsesa namin? Wala po. Ipapakita ko lang po ito sa inyo. Ano ipakikita mo sa akin na nasa cellphone mo? Report card ko po. Mhm. Sinend po sa amin online. Kasi nga po online na yung klase because of pandemic. Patingin nga. Ito po. Aba, tataas ng grades mo ah. Consistent na mataas ang grades niya. Oo nga. Congratulations, anak ha. Hindi nagbagong sipag mo sa pag-aaral. Kahit hindi na face-to-face ang klase niyo. Talagang nag-aaral po ako mabuti, Daddy. Because I want to be a doctor like you someday. Talaga? Opo. At dito rin po ako magtatrabaho tulad ninyo. Para makapaglingkod po ako sa bayan natin. Natutuwa ako sa maganda mong pananaw sa buhay, anak. Kahit bata ka pa. Oh, bakit napabuntong hininga ka? Oo nga po, Daddy. Di ba sabi niyo natutuwa kayo? O edi ibig sabihin happy kayo? Eh bakit parang nasad po kayo? Naalala ko lang yung isang kasama kong doktor sa ospital. Si Robert. Oh, bakit? Anong problema sa kanya? Kasi napapansin ko, tuwing matatapos ang duty namin, para bang sawa na siyang magtrabaho dito sa bansa natin. Eh, siguro dahil sa sobrang hirap ng trabaho niyo magmula nung magka-pandemic. Pero, hindi lang naman kayong nahihirapan. Marami pang iba, tulad ng mga nurse. Oo nga eh. Sana maunawaan niya yun. At sana rin, huwag niyang ituloy ang balak niyang pangingibang bansa. Dahil higit siyang kailangan dito sa bayan natin. Hunyo, itong record ng mga bago mong pasyente. Madagdagan na naman pala ang mga pasyenteng may COVID dito sa ospital. Oo nga eh. Ibig sabihin, natagdagan na naman ang aalagaan natin. Elmo Madlang Bayan. No. Sa kaya ito? O bakit? Kilala mo bang pangalang nakalagay dyan? May kaklase ko nung high school na itong pangalan at apelyido. At nakita ko rin siya 6 years after graduation. Nagkaroon kami ng reunion noon. Ibig sabihin, maaaring kaklase mong isa sa mga bagong pasyente natin. Maaari. Kung siya nga ito. Robert, anong kalagayan niya? Sa kabutihang palad, wala siya sa ICU. Elmo Madlang Bayan? Ako nga po, doktor. Si Dr. Julio Martinez ito. Julio Martinez? Ako nga. Ang kaklase mo nung high school. Julio,
Nakalulungkot na nagkita tayo sa panahong may sakit ka. Pero huwag kang maglala. Aalagaan ka namin dito. Gagawin namin ang lahat para kumaling ka. Wala na akong kabuhayan. Iniwan pa ako ng pamilya ko. Kaya ayaw ko nang gumaling pa. Hayaan nyo na lang akong mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi malala ang kalagayan mo. Malaki ang pag-asa mong gumaling sa COVID. Lumapit ka sa Diyos. Dahil siya ang tunay na nagpapagaling. At kasangkapan lang kaming mga manggagamot. Ano malay mo? Baka kaya niya niloob na magkasakit ka ay para iayos ang buhay mo. Ano? Kukup-kupin mo yung kaklase mong pasyente natin? Pansamantala, Robert. Wala siyang matutuluyan eh. Kawawa naman. Hunyo, mag-isip ka nga. Baka kayo naman ang magkasakit dahil sa gagawin mo. Robert, gagawin namin ang kaukulang pag-iingat. Kaya naniniwala ako na hindi mangyayaring inaalala mo. Magaling na naman si Elmo. Doktor ka, hindi social worker. Ngunit tungkulin ko rin na tulungan ang kapwa ko. Lalo na ang taong minsan ay nakatulong din sa akin. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa inyo, Hunyo. Noon, akong lagi mong tinutulungan kapag binubuli ako ng mga kaklase nating sika. Binibigyan mo rin ako ng mga baon mong pagkain. Dahil madalas, wala akong baon. Ikaw, maraming pagkain. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Nagka-COVID ako. Pero hindi niyo ako pinandirihang makasama. Lahat naman ng tao, maaaring magkaroon ng ganong karamdaman. Kaya hindi natin dapat pandirihan ang ating kapwa na may ganong sakit. Salamat sa inyo. Napakabait niyo talaga. May gusto lamang akong malaman, Elmo. Ano pa nangyari? At nawalan ka ng kabuhayan. At iniwan ka rin ang iyong mag-iina. Kasalanan ko, Hunyo. Dati akong OFW. Pero nang manatili na ako dito, nalulung ako sa sugal. Hanggang sa maipatalo kong lahat ng aming kabuhayan. Ano? Alam niyo, kahit pala anong talino ng tao, pag nalulung sa bisyo, aalipinin siya nito. Uli na mamulat ako. Mahirap na ako. Wala na rin ang pamilya ko at nagka-COVID pa ako. Huwag kang mawala ng pag-asa, Elmo. Malay mo, bumalik uli sa iyo ang pamilya mo. Oh yes, tama yun. Tama ang sinabi ng asawa ko. Alam mo, isang magandang ginawa ng pandemic ay yung muling pinaglapit ang pamilyang magkakalayo. Sana nga matupad sa akin ang sinabi ninyo. Mangyayari din yun. Oo nga pala. Nakausap ko na yung mga kaklase natin. Alam mo sabi nila? Handa silang tulungan kang makabangon. Sino kayo? Paano niyo ako nakilala? Ako si Dr. Julio Martinez. At ako naman si Gemma, ang kanyang kabiyak. Anong kailangan niyo? Hindi ko naman kayo kilala. Nakilala ka namin dahil kay Elmo. Ang lalaking yun. Nagka-COVID siya, Fiori. At akong gumamot sa kanya. Ano? Nagka-COVID siya? Oo. Asawa ng Diyos, magaling na siya. Kwento niya sa amin ang nangyari sa buhay niya. Tinulungan namin siya makabangon. Kaya ngayon, may trabaho na siya. Ang totoo, nagka-COVID din ang panganay naming anak.
Mabuti na nga lang, gumaling din siya. Violi, hindi kaya hudyat ito upang buuin yung muli ni Elmo ang inyong pamilya? Hindi ba maaaring bigyan mo ng isa pang pagkakataon ang aking kaibigan? Nagbago na siya, Violi. Kaya sana, patawarin mo na. Elmo, eto na yung baon mong pagkain para sa biyahe mo mamaya. Ang bait talaga ng misis ko. Napakamaalalahanin pa. At maganda pa. Bulero. Totoo ang sinasabi ko. Buti na lang, hindi ka tuluyang nawala sa akin. Buti na lang, tinulungan ako ni na Doc Junio, ang aking kaklase. Ay, Elmo, naalala ko. Oh, Nagkasalubong kami ni Gemma kahapon sa mall. Nalaman ko, may COVID pala si Junio. ano? Oh, kumusta na raw siya? Nasa ospital siya eh. Ha? At hindi raw maganda ang lagay. Salamat sa pagdalaw, Violi. May mga dala kaming pagkain para sa inyo. Maaring hindi nyo kailangan ng mga ito dahil kaya nyo naman bilhin. Pero ginawa namin ito para maramdaman mo na narito lang kami ni Violi, handang dumamay sa inyo ni Doc Junio. Maraming salamat sa inyo. Ay, sana, tulungan niyo akong dumalangin sa paggaling ni Junio. Napakabait niya at tapat namang gagamot. Gagawin namin yun, Gemma. At naniniwala kami, diringgin tayo ng Diyos. Pagagalingin niya si Junio. Gemma, Junio, magaling ka na. oo, magaling na. Kaya nga, nagpasya akong umuwi rito para makita kayo. Oh, Diyos ko. Salamat po. Dininig mo ang aming panalangin. Oo, Gemma. Nagkasakit man ako. Dama kong tunay na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Bagkus, lalo niyang pinatatag ang aking kalooban. Mapalad ang marunong lumingon sa pinanggalingan. Madapaman sa daan, siya'y hindi pababayaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Dionel Benjamin, Susan Robles, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.